Pagkatapos ng sunod-sunod na double-digit scoring performance ni Kai Sotto, ay biglang nabuhusan ng malamig na tubig pagkatapos na sila talulin ng Nagoya Fighting Eagles sa score na 80-64. Walong sunod-sunod na double-digit scoring ay biglang nahinto dahil sa matinding depensa na ipinamalas sa kanya ng import ng Nagoya, na dahilan para umiscore lamang siya ng 7 puntos sa kabuuang 16 minutos sa kanyang paglalaro. Napakalayo sa kanyang average na 18.3 points per game sa kanyang nakalipas na 8 sunod-sunod na laro. Hindi nakatulong sa kanya ang early foul trouble sa first quarter ng kanilang laban, dahilan para ibangko siya ng maaga sa kanilang laban. Hindi siya pinaglaro sa buong second quarter. Sa third quarter ay muli siyang pinaglaro, pero nabuhayan na ng loob ang Toyotsu Fighting Eagle. Naging maganda ang takbo ng kanilang laro. Hindi na nagawang makaabante sina Kai Sotto, kaya nadagdagan ulit ang lamang ng Toyotsu ng 10 sa pagtatapos ng third quarter. Pagpasok ng fourth quarter ay lumamang na ng gusto ang Toyotsu at hindi na kinayang makaabot pa, at tuluyan na ngang natalo sila sa score na 80-64. Panoorin natin ang mga highlights ni Kai Sotto. Kahit konti lang ang naiambag na puntos ni Kai Sotto, pero binawi niya sa kanyang magandang depensa na nagresulta ng puntos para sa kanyang team. Ating pag-usapan naman ang laban mamaya ng Yokohama B Coursers at ang visiting team ng Albark Tokyo. Sabi ng isang column, the teams have faced off in 18 games, with the current home team securing 2 wins, while the visiting side has claimed 16 victories. Sa kanilang historical match-up pala, sa 18 games na kanilang paghaharap, ay 2 lang ang naipanalo ng Yokohama against Albark Tokyo, na kumamada ng 16 victories sa kanilang 18 na laban. So mabigat ang harapin ng Yokohama. Malaking balakid ang Albark Tokyo sa kanilang naghihingalong pag-asa na makasama sa wildcard playoff. Pero wag mawalan ng pag-asa dahil sa kanilang last encounter ay nanalo ang Yokohama sa score na 83-77. Pero tandaan natin na ang statistic na yan ay nangyari nung wala pa si Kai sa Yokohama team. Para sa team ng Albark Tokyo, bago ang team ng Yokohama dahil mayroon na silang matinding poste sa ilalim sa katauhan ni Kai Sotto. At mayroon na ring nabuong tandem ang Yokohama na one of the best sa Japan B-League, ang Yokai Connection. Iwasan lang sana ni Kai ang ma-foul trouble dahil yan talaga ang gagamitin ng kalaban para alisin siya sa playing court. Good luck kay Sotto at sa team ng Yokohama.